PWD ginamit para siraan si Mayor Vico Soto? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Martes, April 8. Pero bago yan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din para mas marami pa pong makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa patuloy na nanonood ng mga ina-upload natin. Lalong-lalo na po yung mga OFW na viewers natin. And of course, thank you nga po pala kay Miss Heidi Gutierrez na sinuportahan po tayo financial. And I hope you are all doing well. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, tila gumawa ng kakaibang tactics or dirty tactics, ika nga, ang kalaban ni Mayor Vico Soto para siraan ito. At ang masama pa dito mga kaparokya, they were using a person with disability or PWD na may mentally ill. Kaya grabe, gagawin ng lahat para makapanira lang, but you cannot put the good man down. So pakinggan muna natin yung interview nito, and right after naman po yung revelation ng PWD kausap ang pamangkin nito. So pasensya na po kayo mga kaparokya, ay audio lang po ang ipapakita ko sa inyo or paparinig ko po sa inyo, baka kasi po mag-copyright po tayo. Man, anong barangay po tayo? Palatyo po. Ay, ano po masasabi mo sa kasalukuyang pamumuno ni Mayor Vico? Ano po? Sana po matulungan po kami ng makabili ng bigas. Sapat po ba yung nakukuha niyong tulong sa kanya? Ako po wala pa po akong nakuha. Ano pa po sa tingin niyo ang kulang? Yung PWD po, kailangan po kasi may ban pa ng pension, pero wala. Masaya pa po ba kayo sa pamumuno ni Mayor Vico? Parang lang po, naghihintay lang po ng magandang mangyayari. Iboboto niyo pa po ba siya sa darating na eleksyon? Hindi na po. Sino po ang iboboto natin? At Sara po. Kuha nga kami ng bigas noon. Tapos nakapasok na kami, upo na ako. Sabi ko, pwede pong stop. Sabi niya, halika nga muna rito, interview kita. Kaya niya ako sa isang sulok na walang nakakarinig na tao. Oo. Tapos sabi ko, hindi ko po alam ang sasabihin ko, hindi ko po alam ang gagawin ko. Tapos sabi, tinuruan niya ako kung ano sasabihin ko. Pero aware, Sabi ko, ayaw ko po magsalita. pero alam nilang PWD ka. Sinabi ko, PWD ko ako. So yun nga mga kaparokya, base sa sinabi ng PWD ay pumila ito para makakuha ng bigas. Pero sa halip na bigyan ng stab ay dinala daw di umano siya sa isang sulok para kausapin or interviewin na ang layunin po ay i-build up si Miss Sara Diskaya, yung kalaban po ni Mayor Vico Soto, at siraan naman po si Mayor Vico. And as per to her mga kaparokya, tinuruan daw di umano siya ng isang lalaki ng kanyang sasabihin. Siguro ito yung nag-i-interview mga kaparokya. So grabe galawan ng kalaban ni Mayor Vico Soto. Napakadumi lumaban at desperado na. Kaya gagawin ang lahat, matalo lang po si Mayor Vico. Maybe you can use your resources but you cannot pay the dignity of all Pasigueños. So, kung makikita nyo ang larawan mga kaparokya, tila makikita dito na parang nasa loob po ng compound ng St. Gerard. Isinagawa ang interview. Marami silang in-interview actually kung mapapansin natin at makikita sa background yung lugar ng St. Gerard. So, sa mga hindi po nakakaalam, ang St. Gerard po ay pagmamay-ari ng tumatakbo ngayong mayor ng Pasig na si Sara Diskaya. Well, grabe naman, parang wala kayong konsensya at pati ba naman kahinaan ng isang tao ay ginamit nyo para lang makapanira ng tao. May sakit ang tao, paano kung dahil sa nangyari ay mag-trigger uli ito? Mga walang delikadesa, bakit wala na ba kayong ibang paraan para lumaban ng malinis? Ganun ba yung kapag walang makitang pwedeng ikasira, gagamitin ang ibang tao kahit may kapansanan nito? Nakakahiya mga kaparokya bilang isang Pilipino, at of course nakakaasar din. Ang dumi lumaban, mga walang kwentang black propaganda ang ginagawa. Hindi nyo talaga kayang tibagin ang subok at maayos na pamamalakad ni Mayor Vico Soto. Paano pa kayo mananalo niyan kung puro kasiraan ang pinaggagawa nyo? Paano kayo
pagkakatiwalaan kung pati ang may kapansanan ay gagamitin nyo. Kayo na humusga mga kaparokya kung anong taktika pinaggagawa ng katunggali ni Mayor Vico Sotto. Hindi nyo matatalo ang taong may sensibilidad sa tao, yung tapat sa serbisyo, kaya sa totoo lang, nakakainggit ang Pasig or yung mga Pasigenyo dahil nasa magandang lagay at kamay sila sapagkat meron silang mayor na magaling at tapat sa pamumuno. Hindi corrupt. Binibigay yung pangangailangan ng kanyang constituent sa abot ng kanyang makakaya. Napaka-transparent. Kaya kahit anong paninira ang gawin nyo kay Mayor Vico Sotto, malabo nyong mapapabagsak ito. Pero sa totoo lang mga kaparokya, wala naman talagang chance na manalo ang katapat ni Mayor Vico Sotto. Sana nga asawa mo ang pinatakbo mo para lalaki sa lalaki ang labanan. Natatawa tuloy ako mga parokya sa litanya or sa comment ng isang abogado. Lalaki sa lalaki para patas daw ang laban di umano. Siguro hindi patas ang laban kung physical fight ang labanan. Kunwari boxing or basketball, pwede pang sabihin na hindi patas. Kumbaga talo na, lalong natalo pa dahil sa maling ginagawa ng kampo nila against Mayor Vico Sotto. Nga pala mga kaparokya, nalagasan ng isang member ang Kaya This. Malis na po sa kampo ni Ate Sara, si Shamsi Supsup, isa sa tumatakbo ng konseho sa Distrito 1 ng Pasig. So dito may kita po natin resignation of Architect Shamsi Supsup Lee. With the deep respect and after much reflection, I have decided to resign from Kaya This. As a woman, a mother, and a leader, I believe in staying true to the value that defines me. Dignity, respect, accountability, and women empowerment. This is not a decision made lightly but in alignment with my principles. I remain grateful for the opportunity and extend the best wishes to the team. So, ibig sabihin lang naman yan mga kaparokya, may nakitang mali sa grupo ni Kaya This or may nakitang pagkakamali si Miss Shamsi sa grupo po ni Miss Sara Des Kaya. Dahil mga kaparokya, kung tumatakbo ka para sa tao, para makatulong sa mga Pasigenyo, mas may chance kang manalo. Pero kung tumatakbo ka dahil may galit ka sa isang tao or may ginawa sa'yo ang isang tao, dahil hindi naman po alintana sa tao yung ginawang paninita ni Mayor Vico Sotto sa isang construction company under St. Gerard Construction na pagmamayari po ng mga Diskaya. So yun nga po mga kaparokya, kahit gaano pa karami ang pera mo, kahit bayaran mo ang mga tao, hindi ka mananalo. So tingin ko bukod sa may nakitang pagkakamali po si Miss Shamsi, ay pressure din po ito dahil bilang isang Miss Universe ay advocate po sila ng women empowerment. Tapos may siping joke ang tumatakbong kongresista na katikit po nito. Pero dito mga kaparokya, good decision para kay Miss Shamsi ang umalis po sa grupo ni Miss Sara Des Kaya. No one knows, di ba mga parokya, because of what she did ay pumanig sa kanya ang pagkakataon. Mukha namang tapat si Miss Shamsi. So hanggang dito na lang po tayo mga parokya, magsiingat po tayo. Thank you and God bless.